pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Fina. Short for Josefina. Kamakailan lang nahuli ko yung boyfriend ko na kachat itong girl na workmate niya. At nalaman ko na nagdi-delete siya ng conversations nila. Nung kinumpronta ko siya, doon na po nagsimula yung away namin. Nag-away kami ng sobrang lala. Hindi ko kasi matanggap yung dahilan na wala lang. As in, wala lang yung sagot niya. Kapag nagtatanong ako tungkol sa girl na yon. Kaya pinalampas ko na lang noon. Pero alam mo, DJ Lindsay, kinukutuban na talaga ako na meron silang something eh. Alam niya na nabubuksan ko yung messenger niya. Kaya naman dun sila sa Viber nagchat-chat at nagtatawagan. Nalaman ko rin yun. Kaya naman, as usual, malalang away na naman since hindi siya umaamin. Tapos nung nag-usap kami, inamin niya sa akin. Inamin niya na hindi na raw siya masaya sa akin. Alam mo, sobrang sakit, DJ Lindsay, kasi 5 years na kaming magka-live-in. As ngayon lang siya nagkaroon ng issue. At ngayon lang niya ako niloko. Ganun pa man, alam mo, willing akong kalimutan lahat-lahat. Willing akong magsimula kami ng panibago. Kahit sobrang sakit. Pero ito pa pala yung pinakamasakit, DJ Lindsay. Siya pa yung humingi ng space. At ang sabi niya sa akin, ayaw na raw niyang magsama kaming dalawa. At ayaw muna daw niya ng commitment. Sabi niya sa akin, maging magkaibigan na lamang daw muna kaming dalawa. Imagine, 5 years of living together. Tapos biglang sasabihin niya sa akin na friends muna tayo. Kaya nga DJ Lindsay, I need some advice. Malabo na po ba na magkaayos kami? O ba kaya kailangan ko na pong mag-move on? Dapat po bang tigilan ko na ang paghabol sa kanya? Dapat ko na bang tigilan yung pakikipag-usap sa kanya? Hanggang saan po ba ang dapat kong gawin para sa relasyon na ito? Kasi pakiramdam ko, ako na lang yung nakakapit sa aming dalawa. Maraming salamat po, DJ Lindsay. Muli, ako si Fina. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham.
ibang istasyon na same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Ito po ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Ito po ang lihim ng liham, Pangga ko, mahal ko, baby ko. And we are gonna be talking about this problem in just a bit. Wait lang ha, may ayusin lang ang kids. And wait, oras natin sa buong kapulungan, 9:17 na po ng nagmamagandang umaga. Welcome to the show. By the way, kung kakapasok mo pa lang sa ating live, welcome po yung mga hindi pa po nakakapasok, mahal ko, Pangga ko, baby ko, ha. Siyempre, i-type nyo lang po sa inyong mga Facebook page, sa Facebook po ninyo yung Energy FM 1067 and Lindsay 1067. Ito po ang lihim ng liham. Lihim ng liham. Ayan. Uy, ang sakit naman itong ginawa na to kay Fina. Taas ang kamay ng naka-experience na ng gantong sitwasyon. Di ba? Masakit to. Alam mo yung 5 years na kayo magka-live-in, di ba? Talagang kabisado nyo na yung amoy ng isa't isa. Kabisado nyo na yung likes and dislikes ng isa't isa. Tapos parang nai-program mo na yung buong buhay mo kasama siya. Kasi nag-live-in na kayo eh. Tapos malalaman mo na lang na meron pala siyang ibang ka-message, meron siyang ibang katawagan. Tapos nung tinanong mo, ang sabi, friends na lang tayo, ayoko na muna ng commitment. O, diba? Frustrating. Talaga naman pong nakakasira ng damdami, nakakasira ng mental health kapag nakatapat ka nga naman sa ganyang lalaki. Diba? Tatanungin mo eh, diba no, Hepe? Saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Wow! Kinulang ba ako sa the moves? Medyo bored ka na ba sa mga the moves ko? Ganyan. Okay Ano ba? Nagsusumobra ba ako at some point? Sana sinabi mo sa akin, hindi yung biglang kailangan ayaw mo na ng commitment, gusto mo friends na lang tayo, maghiwalay na tayo. Wow! Kasi you've been doing things with him for so many years already. Siguro sasabihin ng iba, hindi pa ganoon kahaba yung 5 years, DJ Lindsay. But for some people, mahaba na yung 5 years, bakla ka. Diba? So ano ba ang maisasuggest mong dapat gawin nitong si Fina? Si Fina po, tinatanong niya kung ano ba, ipaglalaban ko pa po ba ito o kailangan ko nang lumayo sa kanya? Hanggang saan daw ba ang dapat niyang ipaglaban pagdating sa kanilang relationship? Mahal ko, Pangga ko, baby ko. Lihim ng liham. Wala pong maling opinion dito, ha. Lahat po tatanggapin po natin just so as, mabigyan po natin ng comment and mabigyan po natin ng opinion and something to ponder about or to think about. Ito pong si Fina, okay? And by the way, sa lahat po ng mga gustong mag-send in ng story sa ating programa, pwede pa rin po yan. Hanapin mo lang po Lindsay 1067 on Facebook, facebook.com/Lindsay1067. Basa po tayo ng comments. Lihim ng liham. Sabi ni Taritz, ibigay mo na ang hinihingi niyang space tapos sabihin mo pang lifetime na yon. Wala nang kailan-kailan lang. Diba? Sa panahon ngayon, hindi na uso ang martir. Huwag mong ibaba ang iyong sarili at huwag mong ipilit kasi baka lalo ka lang masaktan. Panahon na lang ang magsasabi kung kayo o talagang may iba na siyang gusto. Sabi naman po ni Angel, hello po, if you feel there's something wrong, sa feeling pa lang yan, tapos nakikita mo naman na may mali, please make yourself happy. Moving on is not easy, but you can do it. Mental health matters. Your heart matters. You matter. Aww. Sabi naman ni Loves, wala sa tagal yan kundi sa pagsasama ng bawat isa. Give him space kung yan ang gusto niya, pero huwag mo isipin na porket binigyan mo ng space, babalik na yung dating kayo. It's a big no, kasi kahit patawarin mo siya sa ngayon, babalik ka pa rin sa point na maaalala mo lahat at lahat ng pasakit na ginawa niya sa'yo. Ang totoo naman yun, di ba minsan kaya mahirap magpatawad? Tapos yung iba kasi kapag nagpapatawad sila, iniisip nila matik magkakaayos na agad. Yun yung pinakamasakit sa lahat, yung there's no turning back. Nagpatawad ka tapos hindi mo na matanggal doon sa... Siguro it will take time, but at the moment, mahirap tanggalin di ba, yung bubog sa puso mo. Kasi every time na makikita mo yung babae na to, every time na mawawala siya sa paningin mo, matagal siyang umuwi, 'di ba? May iba siyang ka-chat or meron siyang ibang ka-text, may katawagan siya. Iisipin mo palagi, niloloko ako nito. 'Di ba? 'Yun yung pinakamasakit kapag nagkamali sa iyo yung taong mahal mo, yung rebuilding the trust.
Diba? Napakasakit. Lihim ng liham. Sabi naman po dito ni Marky, sa mga girls, be strong, don't hold on too much sa love and emotion. We know na mas emotionally invested kayo, pero always prioritize yourself, love first. Maintain your self-respect and dignity. Keep your value. Hindi lang iisang lalaki sa mundo. Minsan, hindi rin masama ang maging single. Kasi naman, taken na nga, pero puro heartache naman ang daladala niya para sa'yo. Sabi naman ni Rowena, kahit masakit sa'yo, pilitin mong wag na siyang makita at masasaktan ka lang kasi. Para hindi ka na mag-isip, ipakita mo na hindi siya kawalan sa'yo. Tapos block mo na siya sa lahat ng contacts para ka maka-move on agad. Lihim ng liham. Sabi naman ni Cindy, hayaan mo na, sender, give him space at make yourself busy para hindi mo na siya maalala. I'm sure magiging sila na ng girl kasi siguro nagsawa na siya sa sitwasyon ninyong dalawa. Sorry to say this, improve yourself para maramdaman din niyang naka-move on ka na talaga. Yun po yun talaga. Sabi naman ni Lyle, the answer is yes to your question. Move on and wag mo na siyang Huwag mo na siyang sundan pa. Irespeto mo ang sarili mo, Fina. Good morning! Sa lahat po na talaga naman pong speaking of invested masyado dun sa kwento natin. Kala mo may pinagdadaanan din. Hoy, hindi nyo to story! Story to ni Pina. Mga bakla kayo ng taon. Hello po sa mga nandiyan na po sa ating live, Energy FM 1067. Good morning to you, to everyone. Sabi dito, good morning naman DJ Lindsay. Sabi ni Krisa, girl, tama na, know your worth. Di lahat ng nag-goodbye ay nakakasama. Mag-heal ka na muna. Then, minsan pag binuksan mo ulit yung puso mo, mas makikita mo na may better yung mga pahahalagahan at matutumbasan yung love na binibigay mo. Sabi ni Darwin, move on na. Itigil lang ang paghahabol sa kanya, Fina. Bitaw na sa pagkakahawak sa relasyong ikaw na lang yung nagmamahal. Wala nang mangyayari kung mananatili ka sa ganyan na ang hiling niya ay maging magkaibigan na lamang kayo dahil umaasa ka lang din sa wala. So true. Sabi ni Ablaza, doon ka sa tamang tao, yung faithful, loyal, and trustworthy. Wow! Sabi ni Unfancy Heart, it's okay to feel the pain, galit at lungkot. Kaya allow yourself to grieve kasi hindi madaling pakawala ng 5 years. Palayaan mo na siya, pero consider mo din yung closure if needed. Have a calm conversation with your ex to clarify and move forward. Use this experience to grow and to find a healthier relationship in the future. Maynard, shoutout naman po sa mga kasama ko sa work na araw-araw po nakikinig sa Lihim ng Liham from Makati. Hello po sa mga nandyan sa Makati. Wow! Alam mo, well, firstly, thank you very much sa lahat po ng mga nagko-comment po sa atin at patuloy na nagbibigay po ng comments and suggestions, opinion para dito kay Fina. Sabi ni Odebeka, iwan mo na, wag pilitin ang ayaw, baka mapilitan at ikaw lang din ang masasaktan. Alam mo, so true. Minsan naaawa na lang kasi sa atin di ba? Wow! Kapag habol tayo ng habol sa kanila. Tapos alam nila na talagang head over heels in love tayo with them. Minsan hindi na pagmamahal yung rason kung bakit sila babalik sa atin or kung bakit mabibigyan ng another round of chance yung pong relasyon natin. Minsan awa na lang talaga. And anong mas pipiliin mo? Yung awa yung nararamdaman sa'yo o yung pagmamahal, yung dahilan kung bakit in a relationship pa rin kayong dalawa? Diba? Sabi nga nila, may mga pagkakataon na hindi, sabi ni 50 Cent. If ever na magkaroon ka ng beef with somebody, most especially sa karelasyon mo, hindi naman lahat ng beef ay masasamang bagay. Hindi naman masama ang meaning palagi ng having beef with somebody. Wow! Kasi doon mo malalaman kung paano mo i-improve yung sarili mo or kung paano mo aayusin ang sistema ng buhay mo. Diba? Tulad nito, it's been 5 years, pero after 5 years, saka lang siya nagkamali. Sabi mo, saka lang siya nagkamali, saka lang ikaw niloko ng boyfriend mo after 5 long years. Wow! Yun ang pagkakaalam mo, bakla. Hindi, diba? Hindi mo naman talaga alam. Kasi siguro ngayon lang pinakita sa'yo ng universe, ngayon lang pinakita ni Lord na, uy, bakla, niloloko ka ng jowa mo. Di ba galaw-galaw din? Tingin-tingin din pag may time. Diba? Sometimes, nandiyan na yung mga signs, nandiyan na yung mga little, clues na may ginagawang kababalaghan yung mga tao sa paligid natin. Pero hindi natin napapansin.
Kasi consumed tayo ng mga bagay din eh. 'Di ba? Pero ngayon, eto na, harap-harapan na. Nakikita mo na. 'Di ba? Kita mo sa ibang, kasi parang pamigay masyado. Gets mo? Pamigay masyado na nakita mo na lang na doon sila nagme-message, doon sila nagtatawagan sa kabilang application. For the longest time na magkasama kayong dalawa, ba't ngayon mo lang nakita? 'Di ba? Ang saklap lang dahil after mo makita, ang gusto niya agad maghiwalay na kayong dalawa. 'Di ba? Wala man lang reconciliation, 'di ba? Wala man lang pagbawi na tipong, sorry, hindi ko na uulitin. Wala lang naman to, baby. Wow! Huwag mong pansinin yan. Ganyan, hindi totoo yan. Sakit eh. Hindi na ako masaya sa'yo. No, after you found out about it, di ba? Nalaman na lang niya na hindi na ako masaya. Kaya alam mo, para sa akin, very, very important, mahal ko, that you ask your partner kung every once in a while, masaya ka pa ba sa ating dalawa? Ako ginagawa ko yan kay Romeo. Parang 2 nights ago lang, tinanong ko siya, masaya ka pa ba sa akin? Wow! Oo naman, sabi niya. Okay, wala ka naman din choice na. Diba? Pero you have to check, no? Kadalasan, you have to check. Kamusta ba? Kasi yan yung hindi natin ginagawa na eh. Dahil masyado tayong, 'di ba? Masyado tayong tawag dito lenient na, masyado na tayong komportable na nagtatawanan kayo, nagkakasayahan kayo, 'di ba? Nagkakahiligan kayo, pero are you guys really happy together? Are you happy with your relationship? Or baka naman sa relasyon ninyo may kailangan i-improve, may kailangan bawasan, may kailangan dagdagan, may kailangan i-fine tune, 'di ba? Para mas maging maayos kayong dalawa. Sabi nga nila, communication, is very important, necessary sa isang relationship. Wow! Kahit na ang sagot sa'yo ng jowa mo is, ang OA mo, ba't ka nagtatanong ng ganyan? Oo, corny mo Corny na kung corny, pero at least kung may kailangan na ayusin sa relationship, maayos mo. Hindi yung kapag merong pagkakamali sa relasyon na may kulang sa relasyon, hahanapin ninyo sa iba. Diba? Hindi ka na pala masaya. O sasabihin niya, hindi na ako masaya sa iyo eh. Ikaw naman, clueless ka. Bakit? Di ba maayos tayo? Magka-live-in nga tayo eh. Di ba pumapasok tayo sa trabaho? We say I love you to each other. We kiss each other. We make up. Pero bakit hindi ka na masaya? Saan? Paano nangyari yun? Wow! Exactly what I'm trying to point out. Di ba? Na you have to check verbally. Di ba? Yung actions niya, tanongin mo, okay ka lang ba? Masyado kang tahimik. Parang napapansin ko, madalas ka ng tahimik. Parang napapansin ko, madalas kang galit. Okay ka lang ba? May problema ka ba sa trabaho? Baka gusto mo pag-usapan natin yan. Wow! Diba? So, importante yung mga ganyang bagay. Hello naman kay Sir Dale. Hoy, magpapasko na. Oo nga pala, mga karaketa natin dyan. Si Dale James Ferrer. Oo nga, magpapasko na. Wala ako sa eksena ngayong Pasko. Hoy! Sabi naman dito ni Egia Felix, good morning ma'am. And good morning din sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That's KBP. Again, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gandang umaga po sa inyong lahat. And of course, mahal ko pang ako, baby ko. I hope, Fina, kahit papaano, nabigyan ka ng, nabigyan ng calmness ang iyong puso at ang iyong kaluluwa at ang iyong damdamin. Dahil sa mga pinagsasabi namin ng mga commenters natin for today. Dito po sa Lihim ng Lihim. Huwag mo nang habulin. This time, give yourself some space. Wow! Respect yourself because you deserve that more than anything else. Irespeto mo ang sarili mo. At irespeto mo rin siya dun sa sinabi niya na, alam mo yun, hindi na ako masaya, let's just be friends. Yun yung sinabi niya eh. Yun yung magpapasaya sa kanya, then yun yung gawin mo. Wow! Diba? And baka nakakahabol mo, hindi mo napapansin na the more na hinahabol mo, the more pala siyang inaalis ng universe sa buhay mo. Diba? Sabi nga nila, when you cry about a person, minsan, hindi yun dahil you have to feel the pain eh. Minsan, you have to look and, decipher all the signs around. Baka yung pag-iyak mo, sign yun para umalis ka na sa buhay niya. Kasi, yun yung ginagawa ng universe para tanggalin siya sa buhay mo. Diba? Kasi yung taong mahal tayo, hindi tayo basta-basta lang paiiyakin. Wow!
May maisip nilang lumuluha tayo, hindi nila gagawin. Pero bakit umiiyak ka ngayon? Bakit nasabi niya yung mga ganong salita ngayon sa'yo? Hindi na ako masaya sa'yo. Maging magkaibigan na lang tayo, ayoko na ng commitment. 'Di ba? Alam niya yun, openly na masasaktan ka, pero still sinabi niya pa rin sa'yo. Wow! Well, by the way, thank you for being honest kay Fina dun sa boyfriend niya, 'di ba? Kasi by being honest, tinuturuan mo siya mag-move on ng maayos. Tinuturuan mo siya mag-move on away from you, 'di ba? So, best of luck! Fina, makakahanap ka pa ng taong para sa'yo. You just have to be strong. And you have to learn your lessons the next time. Isipin mo, nag-OJT ka lang. Trial version. Tutok lang! Ang pag-ibig ay sadyang